Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. May tanggap po ako ngayon dito na iPhone 13 Pro No Power. Ang kwento ng may-ari ay nabagsak daw, kaya di na ako nagpatumpik-tumpik pa at binaklas ko na ang unit para ma-diagnose at malaman natin ang dahilan kung bakit nawalan ng power. Ang unang chinek ko ay ang voltage supply sa battery terminal ng unit kung present ba. At meron naman, it means okay ang charging ng unit at dapat may power pa ito. Pero bakit wala? At yan ang dapat kong alamin ngayon. Sinubukan ko rin i-charge pero hanggang 0.20 amps lang ang reading sa schematic charger, wala din akong nadedetect na short sa iba't ibang daluyan ng voltage ng board. Medyo napapuzzle na ako sa unit na to kaya tinanggal ko ang board sa housing niya para ma-visual check ko ang likod at harap ng board at napansin ko na may UP yung cover plate sa bandang right area ng board. At bigla kong naalaala yung basag sa area ng LCD. Kaya kinuha ko yung LCD at napansin ko na yung basag sa LCD ay tapat na tapat doon sa UP sa cover plate. Ang kwento sa akin ay nabagsak. So may mali sa kwento. Either nabagsakan ito ng matigas at mabigat na bagay or sadyang pinukpok ang unit ng matigas na bagay. In short, may selosang nangyayari. Joke lang po. Kaya ang sumunod na ginawa ko ay tinanggal ko ang cover plate na may UP para makita ko kung anong piyesa ang posibleng tinamaan. Sana naman hindi tinamaan yung mga piyesa na connected sa CPU para hindi mahirap ayusin. At the same time, hindi gumastos ng malaki si client or worst ay hindi magawa ang kanyang unit. At habang tinatanggal ko nga pala itong cover plate ay sasamantalahin ko na rin ang pagbibigay ko ng konting tips para sa mga kapwa technician ko. Alam kong marami pa rin sa atin ang nahihirapan o kinakabahan magtanggal ng cover plate ng mga iPhone at Android board. Ang main key na tricks sa pagtatanggal ng mga cover plate ay ang paglalagay ng low melting solder LED sa gilid ng cover plate. Ang purpose ng low melting solder LED ay para maluto agad yung lumang solder LED at hindi na natin kailangang sobrang painitan ng cover plate para matanggal. Marami po kasi ang nakakadisgrasya sa atin dahil lamang sa pagtatanggal ng cover plate. Kaya sana kahit papaano ay may nakuha kayong tips sa video nating ito at kung meron po kayong maidaragdag o nakitang kakulangan ay malaya po kayong magkomento sa comment section sa ibaba. At kung makikita nyo po na mabilis at ang linis ng pagkakatanggal ko ng cover plate, ay dahil po yan sa tricks na sinabi ko kanina. Pagkatanggal ko sa cover plate ay tinest ko ang mga capacitor sa paligid ng power eyes para i-check kung may short at tulad ng inaasahan ko. May short nga ang ilan sa mga capacitor. Kaya ang ginawa ko ay tiningnan ko sa schematic diagram kung saan connected yung mga short na capacitor. Sinilip ko rin sa thermal camera kung may umiinit ba sa board kapag nag-inject ako ng current, pero walang nadedetect na umiinit na area ang thermal camera. Nakakapagtaka, may short pero walang init na nangyayari. Sinubukan ko rin gamitan ng Rosin flux technique pero wala talaga akong nakikitang umiinit. Kaya muli kong sinilip ang schematic diagram at napagtanto ko na ang short na capacitor pala ay konektado sa CPU. Kaya pala walang umiinit ay dahil ang posibleng short ay ang mismong CPU or yung balls ng CPU sa board ay short. Kapag ang short ay connected sa CPU, dapat ang boltahe lang na ini-inject natin ay hindi tataas sa 1 volt para hindi masira ang CPU. Ang 1 volt na boltahe ay hindi niya kayang painitin ang buong CPU. At dahil CPU ang final diagnosis ko, ay ipinaliwanag ko na sa aking kliyente na ang posibleng solusyon sa kanyang unit ay reballing CPU or transplant. At sinabi ko na rin ang mga posibleng mangyari at ang kanyang gagastusin. At pagkatapos marinig ng aking kliyente ang aking eksplanasyon, ay nag-decide siyang huwag na lang ipagawa ang kanyang iPhone 13 Pro. Medyo malungkot man sa part ko ang naging desisyon ng aking kliyente ay ayos lang. Kasama na sa aming trabaho ang mga ganitong sitwasyon at hindi naman namin yun maiiwasan. Ang mahalaga ay ginawa ko ang best ko at nagkakaintindihan kami ng aking kliyente. Bilang isang technician ay labis kong naiintindihan ang aking mga kliyente. Lagi kong inilalagay ang aking mga paa sa kanilang mga sapatos. Kaya maluwag sa aking damdamin ang intindihin sila. At muli po, ito po ang inyong lingkod na laging nagsasabing,
Maraming salamat po. Salamat!